Akala ko, tapos na ang lahat nang nawala siya sa akin. Akala ko, kaya ko nang mabuhay nang wala siya. Pero minsan pala, kahit anong takas mo, hahabulin ka pa rin ng nakaraan, kahit hindi mo na ito makilala. Noon, ako at si Rafael ay parang iisa ang mundo. Magkasama sa mga pangarap, sa tuwa, pati sa mga luha. Pero isang gabing maulan, isang aksidente ang nagbago sa lahat. Sabi nila, wala na siya. Patay na ang lalaking mahal ko. Iniwan niya akong bitbit ang mga pangakong hindi na matutupad. Lumipas ang mga taon. Sinubukan kong magpatuloy. Ngumiti kahit mabigat, tumawa kahit may kirot. Hanggang isang araw, habang nakaupo ako sa isang maliit na kafe, may napansin akong lalaki. Tahimik lang siyang nakaupo, nakatingin sa malayo. Hindi ko alam kung bakit, pero parang kumislat ang puso ko. Parang kilala ko siya, kahit hindi ko naman siya kilala. Lumipas pa ang mga araw, madalas ko siyang makita doon. Napansin ko, si Adrian pala ang pangalan niya. Mabait siya, magalang, may mga ngiting parang kay Rafael. Naging madalas ang kwentuhan namin. Maliit na mga bagay ang pinag-uusapan, pero malalim na ang bumubuo sa puso ko. Hindi ko na malayan, nahulog na naman ako. Nahulog ako sa isang taong parang multo ng nakaraan. At sa bawat titig niya, may kung anong bumabalik sa alaala ko, mga haplos ni Rafael, mga titig niya noon, mga halik niya sa noo ko kapag malungkot ako. Hanggang isang gabi, nang hatid niya ako sa bahay, parang hindi ko na kaya. Tinanong ko siya, kung bakit parang alam niya ang bawat tibok ng puso ko. Hindi niya ako nasagot, pero nang hawakan niya ang kamay ko, ramdam ko ang init na matagal ko nang hinahanap. Ilang linggo pa ang lumipas, dumating ang isang lihim na hindi ko inaasahan. May babaeng lumapit sa akin, umiiyak. Sabi niya, siya raw ang fiancé ni Adrian. At si Adrian, hindi lang basta Adrian. Siya si Rafael, ang lalaking akala ko'y patay na. Nabuhay siya pero nawala ang mga alaala. At sa mga taon na wala siya, minahal siya ng babaeng iyon at pinangakuan ng kasal. Para akong tinamaan ng kidlat. Paano naging ganito kalupit ang tadhana? Binigyan ako ng pagkakataon na mahalin siyang muli, pero ngayon, kailangan ko siyang pakawalan para tuparin ang bagong pangako niya sa iba. Masakit, pero tunay nga sigurong pagmamahal ang handang magparaya. Kaya kahit durog ang puso ko, hinayaan kong lumayo siya, kasama ang babaeng nag-alaga sa kanya nang ako ay nag-iisa. Pero tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, naiisip ko pa rin. Sa dalawang pagkakataon ng buhay niya, ako pa rin ang unang minahal niya. At siguro, sapat na iyon para sa puso kong pagod na pero patuloy pa ring umiibig. Noon, kami ni Rafael ay parang iisang kaluluwa. Saan man ako magpunta, nandoon siya. At saan man siya tumingin, lagi niyang hinahanap ang mga mata ko. Si Mia at si Rafael, sabi nga nila, kami raw ang halimbawa ng pag-ibig na hindi matitinag. Pinlano na namin ang lahat. Kasal sa simbahan kung saan unang nagtagpo ang mga mata namin. Isang maliit na bahay na puno ng mga halaman, mga litrato namin sa dingding, at mga halakhak ng mga batang magiging bunga ng aming pagmamahalan. Araw-araw, binubuo namin ang mga pangarap na iyon. Laging puno ng saya, laging puno ng lamang. Pero isang gabi, isang malakas na ulan ang bumagsak. Isang aksidente ang biglang kumitil sa mga plano namin. At sa isang iglap, lahat ng binuo naming pangarap, nabasag parang bubog na nagkalat sa sahig ng buhay ko. Mula noon, ako na lang mag-isa. Si Mia nawala na ang kalahati ng mundo niya. At kahit pilit kong itinatayo ang sarili ko, hindi ko maiwasang isipin kung anong klaseng buhay sana ang mayroon kami kung hindi siya kinuha sa akin ng tadhana. Nabalitaan ko na lang, patay na raw siya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig, hindi makagalaw, hindi makaiyak. Wala nang pag-asa. Ang lahat ng pangarap naming dalawa, natapos sa isang iglap. Ang mga plano naming kasal, ang mga tawanan naming dalawa, parang mga bula na unti-unting naglaho sa hangin. Ang tanging naiwan sa akin ay ang singsing na ibinigay niya. Nakasuot pa rin iyon sa daliri ko, parang paalala na kahit wala na siya, kasama ko pa rin siya. At gabi-gabi, bago ako matulog, inuulit-ulit ko sa isip ang mga alaala namin, mga yakap niya, mga halik niya sa noo ko, at mga pangakong hindi na niya kayang tuparin. Parang pelikula sa isip ko ang lahat, paulit-ulit, kasi takot akong makalimutan siya. Dahil kung malilimutan ko siya, parang pinatay ko na rin ang natitirang bahagi niya sa mundo ko. Lumipas ang 4 na taon.
Unti-unti kong natutunang ngumiti muli, kahit hindi na kasing tamis ng dati. Natuto akong tumawa, kahit minsan pilit, para lang may pakitang kaya ko pa. Pero kung titingnan mo ang mga mata ko, makikita mo pa rin ang bakas ng lungkot na iniwan ni Rafael. Isang araw, naupo ako sa isang maliit na kafe para uminom ng kape at magbasa sana, para kahit paano ay makalimot. Tahimik akong nakatingin sa labas nang bigla kong mapansin ang isang lalaki na naupo sa mesa sa tapat ko. Hindi ko siya kilala, hindi ko pa siya nakikita kailanman. Pero iba ang pintig ng puso ko. Para bang may tinig na pabulong sa akin, kilala mo siya. Kahit walang dahilan, kahit imposible, parang may bahagi siya na matagal ng bahagi rin ng mundo ko. At sa sandaling iyon, hindi ko maipaliwanag kung bakit parang gusto kong hawakan ang kamay niya at sabihin, nasaan ka ba buong buhay ko? Bakit ganon? Parang kilala ko siya. Parang, siya si Rafael. Ang paraan ng pagkibit niya ng balikat, ang bahagyang pagngiti niya kapag naiilang, lahat iyon, parang mga bagay na matagal ko nang minahal. Parang alam ng puso ko bago pa man ako mag-isip. Pero imposible. Patay na si Rafael. Ilang beses ko nang iniyak iyon, ilang gabi ko nang tinanggap na wala na siya. Kaya paano? Bakit sa tuwing tititigan ko ang lalaking ito, parang bumabalik lahat ng alaala, mga yakap, mga halik, mga pangakong kami lang ang may alam. Naging madalas ang pagkikita namin. Siya pala si Adrian. Mabait siya, maalaga, may mga biro siyang kayang gawing magaan ang mabigat kong pakiramdam. Sa tuwing magkasama kami, parang matagal na kaming magkaibigan, parang may lihim na kasaysayan kami na hindi ko mahanap sa isip, pero ramdam na ramdam ng puso ko. Hanggang sa hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hindi ko na napigilan ang puso kong muling umibig. At sa bawat tawa niya, sa bawat hawak niya sa kamay ko, parang unti-unti akong muling nabubuhay. Hindi ko alam kung tama ba ito. Pero ang alam ko lang, sa piling niya, parang muli akong nakahinga ng malalim matapos ang mahabang pagkakalunod. Hanggang isang araw, may natuklasan ako na halos bumasag sa maliit na mundong muli kong binuo. Nalaman ko ang lihim na hindi ko kailanman inasahan. Si Adrian, siya pala si Rafael. Nabuhay siya. Naligtas siya noong gabing iyon, pero hindi niya ako naalala. Dahil sa aksidente, nabura ang lahat ng alaala namin. Ako, kami, ang buong buhay namin, naglaho sa isip niya parang usok na tinangay ng hangin. At habang ako, gabi-gabing umiiyak, yakap-yakap ang mga alaala naming dalawa, siya pala, nagsimula ulit. Sa mga taon na nawala siya sa akin, may ibang babae pala siyang nag-alaga sa kanya. Babaeng nandoon sa tabi niya noong siya'y walang maalala, walang alam kung sino siya, kung ano ang mahalaga sa kanya. At doon, unti-unti siyang nagkaroon ng bagong mundo. Nagkaroon siya ng bagong pag-ibig. At hindi ko siya masisisi, kasi sa mga mata niya, wala akong pangalan. Wala akong alaala. Isa lang akong estrangherang biglang sumulpot at binulabog ang bagong tahimik niyang buhay. At ngayon, sila na. Pananggakuan niya ng kasal ang babaeng iyon, gaya ng mga pangakong minsan niyang binitiwan sa akin. Kaya paano? Paano ko ipaglalaban ang isang lalaking minsan nang naging akin, pero ngayon, may bagong tahanan ng tinatawag ang puso. Ang sakit, para akong hinati sa gitna. Ang mga kamay ko, gustong-gustong hawakan ulit siya, hilahin pabalik sa dati naming mundo. Pero ang puso ko, alam kung saan siya masaya ngayon, sa piling ng babaeng umalalay sa kanya noong ako'y wala at hindi niya naalala. Siguro iyon ang pinakamasakit, na makita siyang buhay, na makita siyang masaya, pero hindi na ako ang dahilan kung bakit. At sa mga gabing mag-isa akong nakahiga, iniisip ko, siguro tama nga ang sinasabi nila, na ang tunay na nagmamahal, handang masaktan, handang magparaya. Kasi minsan, ang totoong sukatan ng pagmamahal, ay kung kaya mong pakawalan ang taong pinakamamahal mo, kung doon siya magiging lubos na masaya. Ngayon, nandito ako, nakatayo sa harap ng dalawang landas na parehong masakit tahakin. Parang binibigyan ako ng tadhana ng pagpipilian na kahit alin ang piliin ko, siguradong may mawawala sa akin. Sa isang banda, iniisip ko kung dapat ko bang ipaglaban kami ni Rafael, kami ni Adrian, ang bagong siya. Pipilitin ko bang ipaalala sa kanya kung sino kami dati? Ipapakita ko ba ang mga lumang larawan namin? Dadalhin ko ba siya sa mga lugar kung saan kami unang naghalikan, unang nangarap? Baka sakaling bumalik ang lahat, at maisip niyang ako pa rin ang tahanan niya.
Baka sakaling mamulat siya sa katotohanang may nauna siyang minahal bago pa ang babaeng kasama niya ngayon. Pero sa kabilang banda, alam kong hindi patas. Hindi lang para sa kanya, kundi lalo na para sa babae na nandoon ng mga panahong wala akong alam kundi ang umiyak gabi-gabi. Siya ang nag-aruga kay Rafael noong hindi niya alam kung sino siya, noong pinakamahina siya, noong hindi niya maalala kung sino ang dapat niyang balikan. Siya ang naging sandalan niya habang ako'y tuluyang nawawasak sa kalungkutan. Paano ko may aalis sa kanila ang buhay na nabuo nila, kung ito ang naging totoo nilang mundo habang ako'y nakatali pa rin sa mga alaala ng kahapon? Kaya ngayon, si Mia, ang dating masayang Mia, ang dating buo ang mundo, nakaharap sa dalawang landas. Isa, ang muling ipaglaban ang pagmamahal na minsan nang sa kanya. At isa, ang hayaan siyang lumayo para tuparin ang bagong pangakong nabuo sa panahon na wala siya sa buhay niya. Mahaba kong pinag-isipan ito. Mga gabi na hindi ko alam kung paano matutulog nang hindi iniisip kung anong tama. Hanggang sa isang umaga, habang nakatingin ako sa singsing na naiwan sa akin, napagtanto ko ang isang bagay. Ang tunay na pag-ibig pala, hindi laging tungkol sa kung sino ang nauna o kung kanino ka dapat bumalik. Minsan, ito'y tungkol sa kung sino ang kasama mo ngayon, kung sino ang pinili ng puso mo kahit wala kang alaala ng nakaraan. At para kay Rafael, kay Adrian, siya ang klase ng taong, kahit ano pa ang nakaraan namin, deserve niya ang kaligayahang buo, hindi kaligayahang nakasalalay sa awa o sa pilit na pagbabalik ng alaala. Kaya sa huli, pinili kong pakawalan siya. Pinili kong hayaang manatili siya kung saan siya masaya, kahit hindi na iyon sa piling ko. Masakit. Oo, parang tinanggalan ako ng kalahati ng puso ko. Pero sa ganitong paraan, alam kong naging wagas pa rin ang pagmamahal ko, hindi makasarili, hindi sa pilitan. At kahit hindi na kami ang ending ng kwento, alam kong sa parte ko, minahal ko siya ng totoo, kahit hanggang sa huli, sa sakit at pagparaya natapos ang lahat. Ang puso, minsan parang sugat. Kahit gaano ito kagalingin, kahit ilang taon ang lumipas, may peklat pa rin na mananatili. Isang marka na nagpapaalala kung gaano ako nasaktan, kung gaano ako nagmahal, at kung paano ako bumangon kahit wasak na. Oo, natutunan kong mahalin siya muli, si Adrian, na siya ring si Rafael. Kahit alam kong hindi na siya ang parehong lalaking iniwan ko noon. Hindi na siya yung Rafael na may mga matang kumikislap tuwing pinag-uusapan namin ang mga anak na gusto naming magkaroon balang araw. Hindi na siya yung Rafael na tatawa ng malakas kapag nagkakamali akong magluto ng adobo at halos puro toyo ang lasa. Ngayon, isa na siyang bagong tao, may bagong alaala, may bagong pangarap na hindi nakasama ang pangalan ko. At kahit gaano kasakit tanggapin, iyon ang totoo. At iyon ang dapat kong respetuhin, dahil kung talagang mahal mo ang isang tao, hindi mo ipipilit ang sarili mo sa kwento niya kung hindi ka nakasali roon. Minsan iniisip ko, bakit kailangan ko pa siyang muling makilala kung sa huli, hindi rin pala kami ang magtatapos magkasama? Bakit binigay pa siya sa akin ng tadhana, pinakilig muli ang puso ko, pinaasa muli ang kaluluwa kong matagal ng tuyot sa pagmamahal? Pero siguro, may dahilan. Siguro, kailangan kong matutunang magmahal muli, hindi para muling makuha siya, kundi para muling mahanap ang sarili kong kaya pang umibig kahit sugatan. At ngayon, kahit mag-isa akong naglalakad, kahit mag-isa akong umiinom ng kape sa cafe kung saan ko siya unang nakita bilang Adrian, kaya ko nang ngumiti. Hindi na kasing tamis ng dati, pero totoo. Dahil alam ko na, minsan pala, ang tunay na pagmamahal, hindi sinusukat kung sino ang nagwagi, o kung sino ang nakasama niya hanggang huli. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay yung kaya mong pakawalan ang taong pinakamamahal mo, kung doon siya magiging masaya, kahit hindi na ikaw ang dahilan ng mga ngiti niya, kahit hindi na ikaw ang kasama niya habang tinutupad ang mga bagong pangarap niya. At habang buhay kong dadalhin ang peklat na iniwan niya, dadalhin ko rin ang alaala ng kung paano ako minahal, at kung paano ko siya minahal ng walang pag-aalinlangan. At para sa akin, sapat na iyon para masabi kong minsan, naging buo rin ang puso ko, kahit ngayon, ito'y puno na ng tahimik na pamamaalam.